Inakudugaya pa lang ang istorya. No? Kami ang DDS Sara All Confederation o kaning gibugna namo ni para sa pagkahiusa. No? Namin mga parallel groups. I think gaganda rin mga parallel groups. Lain-lain grupo na kapadayan ng suporta of course kay VP Inday Sara. Ito po, yung salitang Bisaya si Attorney Raymond Bato po ito. Mga allies Sila po ay mga Iglesia ni Cristo na grupo, Muslim, mga Bisaya, lahat Katoliko, Iglesia, marami dyan ay nagrarally sa Davao City. Ngayon, puntahan muna natin si Robin Padilla. Nagsalita kanina. Kasi tinapos na po kayo Tinapos na po ngayon ng isinikito yung kanilang rally hanggang ngayong araw. So, pero sila ni Libeste ay magpapatuloy pa daw sila. Naghihatag siya sa campaign donation. So, i-share natin ngayon si Robin Padilla. Nagsalita kanina. Ang tawag doon, lokohan! 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 Alam nyo mga kapatid, nakakalungkot ang sitwasyon ng bayan natin. Kaya ang buong sambayanang Pilipino ay nagpapasalamat sa Iglesia ni Cristo sapagkat hindi kayo nakakalimot sa pagmamahal nyo sa bayan. Patuloy ang pangkikising ninyo. Marami sa ating kababayan, hindi ko alam, sila'y gising. Sila naman ay hirap din. Hindi ko alam kung bakit hindi sila nagre-reklamo. Nabigyan ba ng maleta? Na maleta! Ang dami nating mga politiko na dati ay matatapang. Matatapang sila. Pero nakalimutan nila to. Nasaan na to? Nasaan? Ah! Sabi na sana daw. Nasaan na? Nasaan ang L? Nasaan ang L? Wala na. Alam nyo, ang tatay ko, si Assemblyman Roy Padilla Sr., kasama doon sa EDSA 1. Kung buhay siya, sigurado ako, nagmumura-mura yun. Bawal magmura dito kasi baka matadyakan ako palabas. Pero sigurado ako, masama ang loob ng tatay ko. Dahil ibinigay niya ang buhay niya sa bayan. Ang tatay ko po'y pinaril. Ang tatay ko po'y nagsakripisyo ng buhay para sa bayan. Kung makikita niya ngayon ang nangyayari sa bayan natin, na nagtutulog-tulugan yung mga politiko na dapat ay tumitindig, baka lumuluha na nagdugo yung tatay ko ngayon. Kaming mga anak niya na nawalan ng tatay dahil sa pagmamahal niya sa bayan niya. Ngayon, gusto kong tanungin yung tatay ko, tama ba yung ginawa mo, pa? Iniwan mo kami ng dahil sa bayan at yung mga kasama mo na mga nakaupo ngayon, iniwan tayo sa ere. Napakasakit ng nangyari sa atin, mga kababayan. Mabuti na lamang nandiyan kayo, INC. We are one! We are one!
Isang punto na lang. Kasi alam ko, tapos na tayo eh. Buti nakahabol ako. Dali. Wala tayong ano. Masakyan. Ito, pakiusap po. Hindi sa inyo, dahil alam ko, hindi nyo kami iiwan eh. Gagamitin ko na lang itong oras na to para makiusap sa mga kababayan nating hindi naman pero nagtutulog-tulugan. Iniisa-isa na po kami. Hindi po magtatagal, masushoot na naman ako. Hindi! 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 Ang katanungan na lang ngayon, kung ako bo'y isi-shoot dito o ipadadala ako sa Hague. Kasi yung kaso ko, obstruction of justice, na ang warrant of arrest galing sa ICC eh. Dayuhan. Wala naman akong obstruction of justice dito. Foreigner pare ang kaso ko. Foreign. Isang malaking karangalan na rin. At least, di ba? Nandito tayo sa liwasang bulituhan. Ang pakiusap ko, mga kababayan ko na nanonood, mga Muslim, mga kapatid kong Muslim, mga kapatid nating Katoliko, Kristiyano, kanina nandyan si Greco Belica, nagsalita. Ang pakiusap ko sa inyo, walang pupuntahan ang bayan natin kung ang mga katulad naming pinapahiwatig sa inyo kung ano ang katotohanan, eh hahayaan nyo kaming makulong. Saan pupunta ang bayang ito kung yung mga nakikipaglaban para sa katotohanan, eh hahayaan yung makulong? Paano na ang bayang ito? Paano na ang mga lugar na katulad nitong liwasang Bonifacio? Kung yung kalayaan ay hahayaan nating tapak-tapakan at ibasura na lang para lang sa kanilang mga pansarili. Hindi nyo po pwedeng sabihin na hindi, okay lang ako. Pwedeng ganun. Dahil ako, ang sarap na ng buhay ko, ang ganda ng asawa ko, bata yung asawa ko. Pwede naman akong mag-artista, ang daming leading lady. Pero nagtitis ako para sa inyo. Kaya sana mga kababayan ko, huwag tayong maging makasarili. Tingnan natin kung ano ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Isang tabi niyo yung religion kasi. We are one. We are one. We are one. At tingnan ninyo yung mga muka ng mga namumuno sa inyo. Yung mga namumuno sa inyo, ano ba yung kanilang motibo at interes? Kapag pansariling interes, iwan nyo yan! Ang laki na ho ng utang natin. Ang sabi nila, kanina nakikinig ako, ang sinasabi lang ng ating kapatid, buwis lang, buwis. Ang binabayad yung buwis, ang binabayad kong buwis. Totoo yun, napupunta sa wala. Pero mas nakakainsulto dahil yung inuutang natin na dapat punta sa pag-unlad natin, nauwi rin sa wala. Ang bawat Pilipino
Tandaan ninyo, may utang. Pati magiging apo ninyo. May utang. Papayag ba kayo na ganyan na lang ang buhay ninyo? Yung mga nagsasabing sila daw ay makabayan. Ako naman. Huwag kayong magmumura, bawal yan. Makabayan daw sila. Pero bakit meron silang tinatawag na exit plan? Yan ang tanungin ninyo sa bawat isa, mga mahal kong kababayang Pilipino. Ikaw, may exit plan ka ba? Bakit yung mga namumuno sa atin may exit plan? Ibig sabihin, wala silang plano para sa atin. Yan ang ilagay ninyo sa isip ninyo. Hindi yung nakarinig lang kayo ng magaling mag-English dyan, believe na kayo. Tapos na ang panahon ng spoken in dollar. Tapos na. Panahon na ngayon para magkaintindihan tayo, mga kapatid. So, yan, no? Yan si Robin Padilla. So, tingnan naman natin to sandali itong Davao na rally sa ngayon din. Ay mayroong wakas pagkatapos ng dilim ay mayroon. So, bale. So, yan po ang nangyayari sa Davao. I think, muna natin ito si Libeste. Magandang hapon po sa inyong lahat. Binabati ko po lahat ng mga Batanggenyo na narito po ngayon. Lahat ng mga Good evening kababayan kay natin Kumaro, mula sa Darlene Luzon. Narvino. Hello po Luzon. Sessa. At syempre po, Visayas and Exposure Mindanao. apps. Ang dami natin dito ngayon. Lahat nagre-representa ng Abdul ating Haposing. sarili-sariling mga probinsya. Waalaikumsalam. Kaya ang slogan natin ngayong araw ay We Are One. Dahil ito po ay nagpapakita na tayo ay nagre-representa ng isang bansang Pilipinas na nagkakaisa para sa panawagan, para sa transparency, accountability, justice, and democracy. These same principles are part of the job description that every member of Congress should be fighting for. Kaya ako po ay narito para sa iilang dahilan. Unang-una po, bilang representante ng aking distrito sa Batangas, ito ang mga prinsipyo that we should be fighting for our constituents. At marami rin po ako ang mga constituents at mga kababayang Batanggenyo na narito ngayon. At mula noong isang araw pa ay nasa EDSA. At ako po ay nag-look out for their welfare, and I can see many of us are having a very good time dito po sa Liwasang Bonifacio. Kaya kaninang umaga pa lang, nandito ako, pabalik-balik po ako, at gumawa ako ng bilang ng mga tao nandito throughout the day. At napansin ko na maraming mga hindi nabibilang. Kaninang 2 p.m. lang,
ang bilang namin ay mahigit kumulang 10,000 na tayo dito nung 2 p.m. pa lang. Pero ang sinabi noon ay mga 2,000 lang noon. Ngayon, ang latest na bilang ay mahigit 15,000 na tayo dito sa Liwasang Bonifacio. At may mga kasama tayo na papasok pa lang. At mukhang aabot tayo ng mahigit 20,000 dito sa Liwasang Bonifacio on the third day of our events for transparency, accountability, justice, and democracy. The third of what I'm sure will be still many more days. Dahil syempre ang kagandahan din dito sa Liwasang Bonifacio, ito po ay Freedom Park. Hindi po kailangan ng rally permit at tayo ay nagpapasalamat sa City Government of Manila na sumusuporta sa patuloy na mga meetings dito sa Liwasang Bonifacio. Palakpakan naman po natin ang City Government of Manila. Okay. So, si Isko, na sekreto tumulong. Tingnan muna natin ang isang ito. Isang mahalagang mensahe, ihahatid po sa atin ng kapatid na Israel Solano. Hello. Mga kababayan, mga kapwa Pilipinong nagmamahal sa bayan, isang magandang araw po sa inyong lahat. Noon pa lamang unang araw ng ating rally ay nilinaw na po na ito ay hindi para sa iisang tao lamang. Ang issue po rito ay hindi lamang tungkol kay Senador Rodante Marcoleta. Hindi po. Ang isyung ito ay tungkol po sa mga Pilipino. Tungkol po ito sa bawat nagbabayad ng buwis. Tungkol po sa bawat pamilyang naapektuhan ng baha. Tungkol ito sa bawat mamamayang umaasa na ang gobyerno ay tapat at makatarungan. Tungkol po ito sa bawat Pilipino na nagnanais malantad ang katotohanan at managot ang mga kurakot sa pamahalaan. Kaya, mga kaibigan, kung isa ka sa ayaw sa katiwalian at naghahangad na mapabuti ang ating bayan, kung gayon, para sa iyo ang rally na ito. Mga kababayan, si Senador Marcoleta ay isang abogado. Hindi na siya nangangailangan na ipagtanggol pa natin sapagkat kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Nakita na natin sa maraming pagkakataon kung saan ay nakikipagdebate siya sa Senado at sa iba pang mga forum na doon ay malinaw niyang naipapaliwanag kung ano ang makatwiran
at naaayon sa batas. Baka nga ito ang isa sa mga dahilan kung bakit siya pinag-iinitan ng mga napikon sa kanya dahil di makapanaig sa kanyang katwiran. Subalit, mga kababayan, ito po ang punto at isipin po ninyo. Kung ang isang senador, isang mataas na opisyal ng gobyerno na iniluklok ng maraming Pilipino, ay nagagawa nilang gipitin dahil lang sa siya ay naglalantad ng katiwalian, paano na ang pangkaraniwang taong tulad natin? Paano na ang mga ordinaryong Pilipino na walang kapangyarihan? Paano na ang karaniwang Juan de la Cruz na walang kakayahang ipagtanggol ang sarili laban sa pang-aabuso ng kapangyarihan? Paano na nga lang ba? Mga kababayan, kung ang isang senador ay madaling mapag-initan, madaling kasuhan ng mabigat na paratang, paano na po ang karaniwang mamamayan na walang kakayahang lumaban? Kaya mga kababayan, huwag tayong magpapaloko. Ang ginagawa nila kay Marcoleta, isang babala. Isang babala sa bawat Pilipinong nangangahas na magsalita, magtanong, manindigan laban sa katiwalian. At ang mensahe nila ay malinaw. Pakinggan po ninyo. Kung kaya naming gawin ito sa isang senador, kaya rin naming gawin ito sa inyo. Kaya nga ngayon, mga kababayan, tayo po ay narito upang sabihin, hindi tama yan. Hindi lang basta hindi tama ang lahat ng kanilang ginagawa, kundi halatado na ng bayan. At hindi tayo basta tatahimik lang Hindi tayo basta tatahimik lang kapag ang isang tao na nagsisilbing simbolo sa paglalantad ng katiwalian at korupsyon ay gagawin ninyong halimbawa upang patahimikin ang buong sambayanan. Kasi, mga kababayan, kung atin pong lilimiin at pag-aaralan ang katotohanan, ito po ang mga tanong. Sino po ba ang tunay na plunderer?
ka muna. Hindi lamang yan, mga kababayan. Sino pa ba ang nagnakaw? Sino po ba ang nagnakaw sa pondo ng DPWH? Sino po ba ang tunay na kinabang sa pandarambong na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong piso na dapat sana ay ginamit para sa mga proyektong makakatulong sa inyo, sa inyong pamilya at sa ating komunidad? Marami na pong lumitaw na mga pangalan. Bakit? Bakit ang mga yon ay hindi kinakasuhan? So anyway, Pagkatapos, sasabihin pa na so ituloy na lang natin ang ating ito tingnan muna natin one more time itong Davao. Kasalukuyan sa Davao City ay mayroong rally na We Are One din. Iba na ang ating lahi. Isa lang ang ating ang araw. Anyway, yan po yung nangyayari sa Davao City. We will now talk about the case of Marcoleta. Nais ko lang, objective ko dito po ay bibigyan ko kayo ng malalim na pagtingin sa mga kasong krimen. Magandang gabi na imbang gabi, Romel Bengson, si Rodel. Magiging sensible naman tayo. Magkwento naman tayo sensible. Huwag naman yung mga kwento 500 million, sino magaling. Mga kwento mo, Ronel, walang ebidensya eh. Ito naman, ralo si Raymond de Bucas, wala rin ebidensya, pinagbabanggit mo eh. So anyway, ganito po. Guilty ba si Marcoleta? Sagot? Hindi po. Ito naman, panibagong diskusyon na naman to. Pag tinignan mo sa punto de vista ng mens rea, ay hindi po siya guilty. Yung mens rea po ay isang pamamaraan sa pag-usisa sa pangyayari para malaman mo kung guilty o hindi ang isang tao. So, ganito po. Ano po yung mens rea? Para maintindihan ninyo, ang mens rea po ay tinitingnan namin na isang intensyon ng isang tao na gumagawa ng krimen. So ngayon, mag-isip ka ng isang tao na pumatay. Yung mga bata doon, kung matatanda na mga yon, yung bumaril sa kapwa kaklase. Ang mens rea, ang ibig sabihin po, may intention siyang gawin ang krimen. Na
Alam naman niya na mali, ginawa pa niya. Yung pagnanakaw, alam naman niya na mali, nagnakaw pa rin. Yung mang-rape, alam niya na ang pag-rape ay mali, nang-rape pa rin. Yung nagnakaw sa kaba ng gobyerno, alam niya na mali, nagnakaw pa rin kagaya ng mga kontraktor, kagaya ng mga congressmen, kagaya ng ni BBM, kagaya ni Romualdez, kagaya ni Zaldi, ko, at higit sa lahat, nais kong bagitin, napakaruming tao pala ito. Itong gobernador ng Oriental Mindoro na si Bons Dolor. Magnanakaw pala ito, nagkukunwari, pumapapel nung imbestigahan ang Oriental Mindoro na mga flood control projects, siya pang una ron. Pinapakita niya ng mali si Arnan Panaligan. Mali dito si Panaligan. Pero pare-pare lang pala sila karumi sa flood control. So, yan po ang ehemplo ng mens rea. Alam naman nila na mali yung ginagawa nila sa pag-substandard, ginagawa pa rin nila. Alam naman nila na mali na ilalabas ang pera kapag hindi dumaan sa masusing pag-aaral at gagawin mo flood control project, ibig sabihin, alam ni Bongbong yan na mali yan, tinuloy pa rin niya. Tinuloy pa rin nila ni Romualdez. Tinuloy pa rin nila kasama si Chis Escudero dyan. Alam naman nila na pag maglagay ka ng proyekto na hindi pinag-aralan, kasiraan lamang ang puntahan. Ibig sabihin po, may malisya sila. Yan ang ibig sabihin ng mens rea. Having said, what is mens rea? Let me bring your attention and let us study kung ano ang sirkumstansya o sitwasyon ni Marcoleta. Nakalay ba ko, sir? So ngayon, tingnan natin ang analysis ng mens rea. Ang mens rea po, ladies and gentlemen, ulitin ko lang, yung may alam mo na mali, gagawin mo pa at ginawa mo pa. Alam mo na, ulitin ko lang, ang pagpatay ng tao ay mali, pinatay mo pa. Alam mo na ang pagnakaw ay mali, ginawa mo pa, kaya may mens rea or intention na klaro. Tingnan natin si Marcoleta. Nung tinanggap niya ang 75 million na kusang loob na binigay na walang kapalit kahit ano paman. At nagbayad pa para maipakita ang pagka-inosente ng nagbigay na si Mike Defensor, si Joseph Espiritu at sika si Aristotle Viray, bumayad pa sila ng tinatawag na donor's tax. Kompleto. So, nagbayad sila. Ano ibig sabihin? Sa mata ng batas, legal. So, kung legal pala, tinanggap ni Marcoleta. Karapatan naman ng kahit sino na pagbibigyan ay tumanggap. Pag binigyan ka ng tatay mo, tanggapin mo kung gusto mo. Itanggi mo kung ayaw mo. Karapatan mo rin tumanggi. Ang tanong naman dito sa ngayon, nang binigay ba ni Mike Defensor, ni Joseph Espiritu at saka ni Aristotle Viray ang pera na 75 million, tanong, ano ang krimen sa oras na yun? Sa panahon na tinanggap ni Marcoleta, ano ang krimen na meron? Kung meron man, sabihin nyo at babasahin ko rito. Halimbawa, sabihin natin, yung binigay na pera
Alam ni Marcolita na galing sa nakaw. Ano ang mens rea doon ni Marcolita kung tinanggap niya? Ang mens rea niya roon ay alam niya na nanggaling sa nakaw at tinanggap pa niya. Yan ang immoralidad. Alam mo na mali, ginawa mo pa. Tanong ngayon, ano ang mali sa pagtanggap ni Marcolita sa pera na nanggaling kay Mike Defensor, kay Joseph Espiritu, at saka kay Aristotle Viray, kung nagbayad pa nga sila ng donor's tax? Sa totoo, napakalaking pera yun. Kung mananalo ka nga sa casino, tuwang-tuwa ka rin. So, in other words, sa panahon po yun na tinanggap ni Marcolita, hindi niya, wala siyang iniisip na mali yan. Unang-una, hindi niya, ang alam niya, binayaran ang buwis at walang katumbas ang pagbibigay sa kanya. Walang kapalit. So kung walang kapalit, ibig sabihin, hindi pwede nating sabihin na may mens rea si Marcolita na magbibigay siya ng proyekto kay Mike Defensor, kay Joseph Espiritu, at saka kay Aristotle Viray sa pagtanggap niya. Walang proyekto. Unang-una, paano magkaroon ng proyekto? Siya yung isang congressman na walang membership ng kahit anong committee. Ang tanging bit-bit niya lang sa panahon na yun ay iisang boto na kung magkaroon ng buto-butuhan sa pagsagawa ng batas, katangi-tanging isang boto. 316 po ang dami ng congressman. At gaano kahalaga ngayon ang isang boto kung titingnan natin, maraming congressmen, 316 ang bilang. Halimbawa, may pinag-usapan na yun na prangkesa. Kasi usually sa negosyo, prangkesa ang hinahabol. O di kaya buwis na bang tinatawag na syntaxes. Ayaw ng fortune tobacco na maniningil ang pamahalaan ng malaking buwis kasi kukunti ang bibili ng produkto nila. Kaya nagbibigay sila ng pera sa mga congressmen na bumuto laban sa batas na yan. Ang tanong, meron bang batas na kagaya ganun? Na katulad yan, na nangyayari nung tinanggap ni Marcolita ang pera na 75 million mula kay Defensor, kay Viray at saka kay Espiritu? Ang sagot, wala. So kung wala pala, anong mens rea dyan? Na kaya kakaluko. Ito mga nagkuko na rin magagaling na mga abogado. Kino-call out ko po yung dating dean namin sa pamantasan ng lungsod na Maynila. Akalain mo yung thinking niya, just because you are a congressman, then it is already a sin for you to receive that money. Nobody is committing anything kung wala siyang alam kung ano. Alam man ni Marcolita sa pagtanggap niya, may anong krimen gagawin niya. Karapatan naman ng ordinaryong tao ang tumanggap ng pera. Ang pagtanggap ng pera ay nagiging mali lamang kung, sabi ko nga, may motibo, alam ng tumanggap ang kung anong motibo, at yet tinanggap niya pa rin. Pwede na rin, sabihin natin, nang-extort si Marcolita. Ang tanong, nang-extort ba? Wala. Meron mag-extortion na nangyayari kung saan ang nagbibigay ng pera ay nagbabayad pa ng donor's taxes? Wala. In other words, tingnan natin sa aspeto na nangungutong si Marcolita, wala kang makikita. So walang mens rea na gagawa siya ng krimen. Ngayon, dahil wala rin siyang maipapangakong proyekto sapagkat iisang buto na siya, wala rin mens rea na magkaroon ng proyekto. Ngayon, titingnan natin kung mananalo sa senador, baka may bibigay siyang proyekto kay Mike Defensor, kay Espiritu, kay Viray. Pwede bang sabihin ganon? Sa panahon, sa oras ng tinanggap niyang pera? Naku, malabo pa sa, sabi nga ni Franz Castro, malabo pa sa pusit.
Bakit? Sigurado ba siya na mananalo siya? Na makapagbigay siya ng proyekto? Kung negosyante ka, sigurista ka. Paano ka magbigay ng pera kay Marcolita kung hindi mo man lang siya kaibigan ng tindi na kaibigan talaga? Halimbawa, may utang na loob sila kay Marcolita. Paano? Bakit sila magbibigay kung wala? Kung ang dahilan lamang halimbawa ay makakakuha ng proyekto, wala siyang maibigay pagka-congressman at hindi pa sigurado kung mananalo pagka-senador. In other words, wala tayong nakikita na rason para pwede mo sabihin, he received it by reason of his office. So paano magiging rason ang opisina sa pagtanggap ng pera? Magiging rason ang opisina kung ang opisina niya ay merong bigat sa pagbibigay ng pabor sa nagbibigay ng pera. Hindi naman, alam naman natin na hindi naman kontraktor itong tatlong ito. Hindi nang galing sa maleta yon. Kung may pakitaan na may maleta na ba nung araw na yon? Sa totoo lang, meron na. Pero sino tumatanggap ng maleta? Sila lang. Patunayan muna nila na may balita si Marcolita para magiging guilty si Marcolita. Pero sa joke na usapin, Marcolita, M-A, tanggalin mong R, tambagalin mong C, ang O, tapos maging maleta na. Hanggang doon lang. Ay, nako. Pag tinagal mong RCO, ang Marcolita naging maleta. Parang yan natin naging kasalanan ni Marcolita. Ano, Boyeng? Ay, nako, Boyeng. Nag-aral ka pa sa UP College of Law. Tapos, asan ang mens rea mo, Boyeng? Sa ngayon, alam mo sino may mens rea? Si Boyeng. Krimen po yung pagsampa ng kaso kapag hindi niya deserve ni Marcolita ang kaso. Anong tawag sa krimen na yan? You caused undue injury unto that private person named Marcolita. And that is punishable until 15 years of imprisonment. That is Section 3E, Republic Act 3019. Andaan mo, pag hindi ka na ombudsman dyan, ikukulong ka rin, babalikan ka. Ang problema sa mga opisyal natin, sa bayan, kung sino na sa pwesto, wala na sila pakialam kung ano mangyari sa kanila kung wala na sila sa pwesto. You are acting like there's no more tomorrow. Grabe. Hindi nyo naintindihan. Kagaya halimbawa, may doktrina po mga premiers. Na doktrina din ng iba na hindi premiers. Anong doktrina na yon? Respect the juniors. Bakit? Darating ding araw, magre-retiro din si senior, papalit si junior. Di titirahin kayo ni junior. Ganun lang ho, yan kasimple. Respect each other's rights. At kung hindi klaro naman, ay huwag kang maghimasok na akusahan mo, mag-imbento ka ng akusasyon na para kang si Melvin Matibag. Huwag mong gayahin si Melvin Matibag, Rimulya. Si Melvin Matibag mahilig maggumawa ng kwento. Biro mo, abogado ka naman, hindi ka naman magaling sa math. Nagiging engineer ka ba para makasuhan mo lang si Mike Defensor? Pinapakitaan mo ng building plans, dito dumaan ang mga babae. Dito, wala hindi sinunod ang plano. Kaya para magkaroon ng trafficking. Putang ina, ano ba klase? Alam mo ba, Melvin Matibag, ang proseso sa paggawa ng building? Engineer pa ako, you take it from me. Una, gagawa ko ng plano. Ang plano ko na magagawa, paaprubahan ko sa may-ari ng building na gagawan ko. Kung okay na sa kanya yan, ang aking pong obligasyon ay siguraduhin ko na ang building na ginawa ko ay hindi matitibag
kahit 8, intensity 8 ang lindol. At kung magagawa ko niyan, hihingiin ako ngayon ng permit sa Office of the Building Official. Ang Office of the Building Official naman, i-check ang trabaho ko. Tama ba ito, structure? Tama. Pag tama, bibigyan ako ng building permit. At kapag kinatayo ko na, dahil may building permit ako, i-inspeksyonin ako ng building official. Every week, tingnan kung ang paggawa ko sa building ay nasusunod sa plano. Ay, nako. Ibig sabihin, ulitin ko lang, magkaroon lamang ng issue sa mensriya kung alam ng tao na ang ginagawa niya ay krimen, anyat ginagawa niya. So, pag-usapan natin ang krimen na SOSI. Sa panahon na yun, nang tinanggap na niya, January 2025, krimen ba yun pagtanggap? Krimen ba yun paglabag ba yun sa ng election law sa expenses? Hindi pa campaign period. So wala pang election na pag-uusapan, so hindi siya krimen. Ibig sabihin, kung walang krimen, walang issue na pinag-uusapan ng mensriya. Hindi natin pinag-usapan kung may intention gumawa ng masama dahil walang krimen. Next! Tingnan natin sa aspeto ng salin na dapat ilagay niya sa salin kung nakatanggap siya ng kayamanan. Ladies and gentlemen, the realization of money is the only qualification para ilagay mo sa salin o hindi. Nung binigay sa kanya, very specific ang pakay ng donasyon para sa kampanya. Kaya tinuloy niya sa kampanya. Ang kampanya ngayon ang may-ari ng pera, hindi si Marcoleta, kundi ang kampanya niya. Hiwalayin mo ang kampanya niya, hiwalayin mo ang pagkatao niya. At the only way na para magiging iyo ang isang kayamanan, kailangan mahawakan mo yun at may bulsa. Ngayon, may katibayan ba si Boying Remulla na yung perang binigay sa kanya, binulsa niya muna bago niya nilagay sa kampanya? Wala. So, ibig sabihin, walang mensriya. Kung walang mensriya, walang krimen na ginawa. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang Republic Act 3019. Dito po nanggagaling ang plunder. Pag-usapan natin ang pagbibigay ng pera sa pamamagitan, alamin natin kung anong ibig sabihin ng gift. Ito po yung Republic Act 3019 na isa sa mga elemento na kinuha ng plunder law. Ito po. Definition of terms. Government, public officer, receiving any gift. Yan. Receiving any gift includes the act of accepting directly or indirectly a gift from a person other than the member of the public officer's immediate family. Ibig sabihin, pasok na dito yung pagbigay ni Mike Defensor kasi hindi naman niya kamag-anak si Mike Defensor. Tumanggap siya ng pera, gift. Tapos, in behalf of himself or of any member of his family, ibig sabihin, may ibang tao tumanggap para sa kanya. Pero sa kanya din pala yun. Kailangan within the fourth degree of fourth civil degree. Ibig sabihin, pinsan niya. Either by consanguinity or affinity, ibig sabihin, kahit maging kamag-anak niya sa kasal o sa dugo. Even on the occasion of a family celebration, kahit na mayroong birthday sa pamilya, o kung ano, kasal o ano, at may national festivity o like Christmas,
at kung ang value ng gift is under the circumstances manifestly excessive. Ibig sabihin, nakakita ka na dito ng sitwasyon na yung gift na tinatawag ay napunta sa pagkatao ni Marcoleta. Kung hindi ka Marcoleta mapupunta, hindi mo matatawag ng gift yun. At kung para yun sa gasto sa kampanya, hindi yung gift. Ganun lang ho, kasimple yan. So ngayon, tingnan natin ang plunder law. Ito po ang plunder law. Ito, plunder law. Tingnan natin ang ano ba ang plunder. Sa Tagalog, ang plunder ay ganito. Kung ikaw ay opisyal ng bayan, una. Tapos, maaring mayroon kang kasama sa pagsagawa ng krimen o wala. At nakatanggap ka ng ill-gotten wealth. At nakatanggap ka ng ill-gotten wealth sa pamamagitan ng mga kombinasyon o anumang overt or criminal acts as described in Section 1. At yung amount ay at least 50 million ay magiging guilty ka ng crime of plunder. Ganun lamang po. So ngayon, ang elemento dito, ang turning point o ang issue ay ill-gotten wealth ba yun? Balik tayo ngayon, tingnan natin ang ibig sabihin ng ill-gotten wealth. Ito naman sa batas ng plunder. Anong ill-gotten wealth? It means any asset. Asset. Property, business enterprises, or material possession of any within the purview of Section 2 hereof, acquired by him directly or indirectly through dummies or nominees, na tinanggap niya sa kombinasyon na kung ano man ang kombinasyon at ito ang isa sa mga kombinasyon. Maraming mga pagnanakaw, pamagitan conversion, misuse, malversation ang pagnanakaw. Para maintindihan nyo, sandali lang, ano ibig sabihin misappropriation? Hindi mo ginastos sa tama. Ano naman ibig sabihin ng conversion? Ito pa yung pinaliwanag ko kanina na may budget. Halimbawa, bibili ng pagkain. Ang ginawa mo, para ma-convert mo, ang budget sa bibili pagkain, butcher bigay sa iyo, kukuha ka ngayon ng kontraktor. Ibigay mo sa kontraktor ang butcher, ang cheque, tapos palitan niya ng pera, hindi ka na bumili sa kanya, kundi kinonvert mo lang sa pera. O di kaya, misuse, hindi tama paggamit. O di kaya, malversation, pagnanakaw ng pera ng pamahalaan. Yan ang unang pamamaraan sa pagkuha ng ill-gotten wealth. Number 2 na pamamaraan, by receiving directly or indirectly any commission. Commission. Alam mo yung commission? Tinanggaling sa krimen, kontrata, at may commission ka sa kinita. Masama, di ba? O, pag sinabi, gift, bakit ang gift na pasama? Hindi naman yan. Halimbawa, anong klaseng gift? Ibig sabihin, kapag inumpisan mo ng tinutukoy ay masama, commission, ibig sabihin po, yung gift na tinutukoy dito ay yung klase ng gift na masama. Ganun na kasimple. Hindi mo pwede sabihin ng simpleng gift, innocenteng gift ay damay dyan. Share, commission din ibig sabihin na share. Percentage, porsyento. Commission din yan. Kickback, commission din yan. So, ibig sabihin, ano ang kasama ng gift? Commission, share, percentage, kickbacks. Ibig sabihin, anong klaseng gift? Yung gift na binigay, nakuha mo sa pamamagitan ng katulad ng mga transaksyon nito, kickback or yung tinatag na porsyento mo. At ang gift,
It could either be sing-sing or whatever, kotse of pecuniary benefit from the personal entity in connection with any government contract. Sigurado dapat konektado sa kontrata or project. Tapos tuloy, or by reason of office. Kailangan ang rason sa office, kailangan katulad din ng project na may makukuha sa project. Or ang position, by reason of position, anong rason? Or ang rason ibig sabihin nito ay project. So yan lamang po. So very clear po, kay Marcolita ay inosente ang pagbigay. Ngayon kung sasabihin nung aking din sa PLM na si Jadroy ay mali din siya. Kasi sa kanya walang qualification eh. Just because you are congressman, tumanggap ka na, mali na kagad. Binayaran naman ang buwis. Buwis ng pagtaksi siya, binayaran naman. Anong problema doon? Walang bawal. Mabuti kung campaign period na, hindi pa. Kaya, sa totoo lang, positive na positive ako, pagsampa ni Remulla ng kaso, ay dahil sa ingay ng Iglesia ni Cristo, dahil sa reklamo ng Iglesia ni Cristo at mga Pilipinong iba na hindi Iglesia, na nagsisigaw, we are one! We are one! We are one! Sigurado ako na naririnig yun ng mga justice ng Sandigan Bayan. At kung narinig nila, ano ang gagawin nila? Usually kasi ginagawa ng justice, hindi na nila inuusisa kung may ebidensya ang mga kaso na sinasampa ng ombudsman. O wala. Respeto lang ang binibigay sa ombudsman. Tanggapin ang kaso. Sasabihin naman ng Sandigan. Anyway, makikita naman natin sa paglilitis na kung talaga bagus lang may ebidensya. Magiging fair naman tayo sa akusado. Ganun ang iniisip ng Sandigan Bayan. Pero in the meantime, arestado ka muna. Kasi ang kasong sinasampa sa iyo, non-bailable. Ganun po ang ibig sabihin yan. Kung bakit naghurumentado si Marcolita. Although, sigurado naman Marcolita, kaya talagang dapat lang idiin yan ng Iglesia at saka ni Marcolita para mapukaw ang damdamin at utak ng mga Sandigan Bayan Justice na hindi nila basta-basta tanggapin kung ano ang isasalang ni Remulla na isang nag-imbento ng mga ebidensya sa pamamagitan ng Bendalo. Intindihan nyo? So, at least alam nyo na, pangkampanya yun, hindi yun gift. Donation sa kampanya, pangkampanya, campaign fund yung tawag din, hindi gift. Kaya let us be strict in calling it, it's not a gift. It's a campaign fund. Period. So with that, klaro na na wala talagang kasalanan dito sa Marcolita. At mas malamang na ibabasura ng Sandigan Bayan ang kaso laban kay kay Marcolita. Yung mga iba hindi ko nabasahin kasi maraming maraming mga ano tawag dito? Maraming mga uod dito. Ang tawag ko sa troll mga uod, marami. O sige, magandang gabi po mga kaibigan.